Tinanggal ko muna yung pinto sa aking kubo at dinala ko dito sa bahay dahil babawasan ko ito ng konti sa ilalim. Kapag binubuksan kasi ito ay sumasabit dun sa sapin sa loob ng kubo. Saktong-sakto kasi itong ginawa kong pinto, kailangan pala mayroong siwang sa baba. Nilagari ko na lang nga ito ng mano-mano at nang matapos ko na, dinala ko na ulit ito sa kubo para ikabit na. Mabilis lang naman ito ilagay dahil may mga butas na ito ng tornilyo. Kaya maya-maya lang ay ito ay nailagay ko na at sa tingin ko naman ay okay na. Di na sumasabit sa pinto yung sapin sa loob ng kubo. Pagkatapos ko nga dito sa kubo ay kumuha naman ako ng kahoy na gagawin kong poste na pagkakabitan ng ring. 3 kahoy nga ang gagamitin ko dahil gagawin kong triangle ang poste nito. Noon ganito rin yung ginagawa ko kaya ito ay subukon. Hindi nga ako nahirapan sa paghanap ng kahoy dahil marami akong mahuganing natumba nung bagyo. Yung isa ko ngang nakuha ay medyo tuyo na at inaanay na. Nang makumpleto ko na yung 3 poste ay nagsimula na ako maghukay ng paglalagyan nito. Nilaliman ko nga ang hukay nito para siguradong matibay talaga yung poste na gagawin ko. Dahil nga mabigat yung poste na inilagay ko kaya kailangan merong maglalagay ng lupa sa gilid. Kailangan ko nga ng katuwang kaya tinawag ko yung kapatid ko at yung asawa ko. Ayan, nagsitakbuhan naman sila. Kahit kasi yan mga babae ay talagang maasahan naman yan kapag kailangan. Habang hawak-hawak ko nga yung poste, sila naman ay tulong-tulong na maglagay ng lupa sa gilid. Di mo nga mararanasan ng pagod pag sila yung kasama mo dahil puro tawanan ang nangyayari. Napansin ko nga na sila ay sinisipagan kaya sabi ko wag munang umalis para matulungan nila ako sa paglagay pa ng 2 poste. Nang okay na nga yung una ay nagbutas naman ako dito sa pangalawa. Kailangan din laliman para mas matibay. Nang sa tingin ko ay okay na, ang naging proseso na pangalawa ay tulad din ng una. Ako yung tagahawak at sila naman yung tagalagay ng lupa. At naghukay naman ako para sa 3 poste. Dahil nga maliit lang yung kahoy, sila na yung pinabuhat at pinalagay ko. Kaya tulong-tulong sila pero wala namang reklamo. At nang matabunan na nga nila ay todo posing pa. Dahil nga tapos na ang kanilang misyon, ako naman mag-isa ang gagawa dito. Para mas tumibay pa ito, kailangan itong lagyan ng patriangle na kahoy. Mula sa baba hanggang sa taas na para lang hagdan. Magagamit pa itong apakan kapag maglalagay na ng board at ring. Di pa man nadating yung in-order kong bola at ring at di pa rin ako nakakagawa ng board pero hinahanda ko na ito. 4 na patriangle ang kailangan na ilagay ko dito. Kaya lang yung kahoy na ilalagay ko ay parang 2 o hanggang 3 lang yung kayang lagyan. Habang nilalagay ko pa lang nga itong pangalawa ay medyo umaambo na. Kaya minadali ko na itong ipako at putulin dahil ako'y uuwi na. Bukas ko na itutuloy dahil ang ulan ay lumalakas na.